Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. Again, this is RJYC Vlog. I'm back again to chit-chat with you guys. And I'm on my way to my other business. So yeah, anyways, how's everyone? Malapit na ang inyong holiday season. I don't have Christmas because I don't do Christmas. I'm a member of the Church of Christ, Iglesia ni Cristo. So, yeah, we don't have Christmas. But, Happy New Year to everyone. Malapit na yan. And also, malapit nang mag-2025. Maraming mga kaganapang pagbabago sa buhay ng ating political life. Ang ating political era ay magkakaroon ng maraming pagbabago sa 2025. So, I believe that the children is our future. Anyways, pag-usapan natin itong, I think it's gonna be late that I'm going to, I think I'm always reacting naman to this guy. Yung kanyang huling, ano bang tawag nito? Yung kanilang mga privilege speech. Si Atras Abante-Dila at saka si Iyaking Barbers. May mga privilege speech sila dyan about sa pagkakaso daw nila kay PRRD. You know what guys? I feel sorry and I feel pity for these people. Kasi hindi nila napag-isipan ng gusto yung mga ginagawa nila. The fact na hindi naman forever na nandyan ang bangag admin, ay pinili pa rin nilang maging kung sino man sila at kung anong ginagawa nila sa gobyerno. At yung ginagawa nilang pangmamaliit at panggigipit sa mga Dutertes. Hindi nila nakita na, oh, these Marcoses are not gonna be here forever. So, I shouldn't be siding with them. Because they're not gonna be here forever. So, yeah. Yun ang hindi nila napag-isipan ng husto dahil ito, meron akong ichichika sa inyo ha. Itong si Iyaking Barbers. Ano to eh? Meron siyang kapatid na nahulihan ng shab-shab o ipinagbabawal na polboron sa sasakyan. At ang sabi niya ay hindi raw sa kanila yun. At dahil masyado nilang ginagawang tanga ang taong bayan, syempre yung iba naman, hindi naman mga tanga ang mga Pilipino. Alangan naman naglakad lang yung shab-shab papunta sa sasakyan ng kapatid niya, right? O kamag-anak niya, whoever that is. Basta kadugo niya ni Barbers Iyakin. Alangan naman na maglalakad lang yung shab-shab doon kasi hindi nga daw sa kanila yun. Ano yun, naglakad papunta doon, nagtago doon sa sasakyan ng kapatid niya. Tapos nagagalit siya sa mga vloggers kasi minamalain daw sila at pinagbibintangan at sinisiraan. Alam mo, ikaw Iyaking Barbers, hindi ka na kailangang sirain ng taong bayan kasi kayang-kaya nyo nang gawin yan sa mga sarili nyo. Kayo ang nag-i-expose sa mga sarili nyo. Yung mga kalokohan nyo ay na-i-expose through you. Hindi na kailangan ibang tao pang gumawa niyan o mga vloggers o mga sino man na maninira sa inyo. Hindi na nila kailangan gawin yan. Dahil kayang-kaya nyo nang gawin yan sa mga sarili nyo. Kasi the fact na nakakita sila ng shab-shab at ipinagbabawal na pulburon sa sasakyan ng kapatid mo o kung sino man kamag-anak mo, hindi kayo malinis. Pero sabi mo nga, hindi sa inyo yun. Hindi siguro sa kanila yun. Baka naglakad. Baka yung may-ari nun, pinagkamalian yung sasakyan nung kapatid ni Barbers. Tapos nailagay dun sa sasakyan. Kasi akala niya, sasakyan niya yun. Baka ganon. O kaya naman, itong mga shab-shab na to, may mga paa, naglakad. Binuksan ng ganun yung sasakyan. Ay, dito tayo, pasok tayo dito. Pasok tayo dito. Kasi sasakyan to ng kapatid ni Barbers. Natatawa ako sa kalokohan nitong si Iyaking Barbers eh.
Ginagawa nilang mga tanga yung taong bayan. Tapos ito pa masaklap dito. Ang lakas ng loob niyang pagbintangan about sa droga, si PRRD, at magbintang ng genocide at kung ano-ano daw. Kung hindi ka ba naman boploks at hari ng katangahan at kabobohan, bakit mo iisipin sa isang tao na kinamumuhian niya nga yung polvoron, kinamumuhian din niya yung mga taong gumagamit ng polvoron. So bakit mo iisipin na siya yung pinakahari? Ang bobo. Sumasakit yung ulo ko kay Iyaking Barbers. Lalo na dito kay Atras Abante Dila. Ganon din yung sinabi niya. Paano mo sasabihin sa isang tao na sila yung hari sa isang sitwasyon na kinamumuhian nga nila? Like, it doesn't make any sense and it doesn't add up. You know? Kasi, parang ang weird yan eh. Para mong pinagbibintangan yung isang taong vegetarian na kumakain ng baboy. Diyos ko Lord. Para mong pinagbibintangan yung isang kumakain lang ng mga gulay dahil vegetarian lang siya na kumakain o nagnakaw ng mga pork and beef. Tapos niluto niya. Tapos kinain niya. Ganun lang pagkakaano dyan eh. Sira ulo talaga itong mga to eh. Ay nako. Naloloka ako sa kabubuhan nitong si Barbers at itong mga nasa tuwad ko. And I feel bad and I feel nakakaawa sila in a way kasi kapit na lang sila, bahala na lang kung mapunta sa kanal yung kanilang mga prinsipyo kung meron man, or unless dati na yung ganyan yung mga pagkatao nila, ngayon na lang na-i-expose sa admin bangag. Ngayon na lang na-i-expose dahil mahihinang nila lang yung mga tao ni Tambanakaw. Yun ang nakikita ko dyan. Maaring dati na sila ganyan kasasama, pero hindi lang na-expose ng malala. Dahil yung dati nag-iingat pa sila, pero ngayon dahil bobo at tanga rin yung boss nilang si Tambanakaw at si Bangag, sila na mismong nag-expose sa mga sarili nila. So yun ang katotohanan dyan. And it's really funny. Tapos, ang masaklap nito, siguro nag-aaway-away yan sila sa mga meeting nila. Kasi kahit trilyones na ang ginastos nila para siraan ang mga Dutertes, hindi pa rin sila nagtatagumpay. Lalong minamahal ng taong bayan si VP Sara at lalo nilang gustong itulak siya na maging presidente ng Pilipinas. Eh kung hindi ka ba naman tanga, dapat kung gusto mong mag-stay in power, you do good. You help the Filipinos if you want to be there in power at gusto mong maghari lang sa Pilipinas at maging nasa mataas na posisyon ka, you do good to people. Because people will pay that off with loyalty, they will love you, they will respect you. Ganun yun eh. Kasi ganyan ang ginagawa ng taong bayan sa mga Dutertes. Ginawa nila ang makakabuti sa nakararami at sa mga taong bayan. Kaya mga taong bayan ang nagsusukli sa kanila with their loyalty, respect, and love. Napakalaki at napakataas ng respeto ng taong bayan kay PRRD tsaka kay VP Sara. Isipin mo, mangilan-ngilan na lang ang naniniwala sa Bangag admin. Alam nyo ba pag nagpo-post ako sa Facebook ko, lahat, like 95% of the people who reacts on my posts, on my videos, are agreeing to what I'm saying. Tapos, mga 5%, sige sabihin na kasi hindi ko rin masabing 5% kasi pa isa-isa, dalawang tao lang naman yung may magpo-post sa akin na tinatawag akong dutae. Kung dutae, kung ganda ko naman dutae. Anyways, so yun. Pero wala naman silang malinaw na argumento. Aasarin ka lang naman nila, tas tatawagin ka lang ng ano-ano. So dati hindi naman ako dapat nagtatawag din, nag-name call. Kaso lang nahawaan ako ng mga, kaya tinatawag ko na rin silang loyalista nga, o kaya bobonista, o kaya ano pa ba yung tawag sa kanila? Basta loyalista nga, ganon. O mga yellow tards, mga pinklawan, ganyan.
Ayoko silang tawagin ng ganon, pero kasi dahil tinatawag din nila, binibigay ko lang din yung binibigay nila sa akin. So parang do unto others what you want others do unto you. So pag binabatuan nila ako ng tae, di tae din babato ko sa kanila, di ba? Ay, kaloka. Anyways, so yun nga, ano pa ba? Naloloka lang ako kasi actually this is an eye-opener to all the Filipinos, whatever is happening right now, especially sa PhilHealth. At ito pa isang nakakatawa. Ang daming mga nakakatawa nangyayari ngayon. Yung mga binabayaran ni Tambanakaw, yung si Jam Magno. I used to like that lady kasi she was fighting for, like, she used to be a Duterte supporter. She's really good in doing that because what she's doing and what she's saying is the truth. But right now, nung naging nasa tingog party list na siya ni Tambanakaw, naging tanga na rin. Nawala yung talino. Alam mo nyo ba, nakakabobo talaga ang salapi. Once na inuna mo ang salapi, nakakabobo talaga. Kasi meron siyang sinasabi na magkaiba daw yung subsidy at saka yung, ano ba yun? Subsidy at saka yung budget. Ganun ba yung pagkakasabi niya? Inano niya pa, binigyan pa niya ng dalawang konsepto. May mga konsepto pa siyang nalalaman. Yung budget nga, yun yung subsidy na i-allocate mo sa iba't ibang parte sa PhilHealth, kung saan i-allocate yun. Subsidy is the budget. Magkaiba daw yun, kaya sabi ko, grabe talaga nagagawa ng salapi sa tao, no? Nabubobo ka na, natatanga ka pa. Ayun, nabubobo ka talaga. Kaya tawan-tawa ako nung pinapanood ko yung pinagtatawanan siya nila Miss Joy at saka si Miss Sas. Pinagtatawanan siya. At ito pa nakakatawa, isang tawan-tawa talaga ako. Yung sabi niya, yung tawan-tawa ako kay Miss Sas. Yung sabi niya na sana pinutok na lang to sa pader. Grabe talaga si Miss Sas. Ang dami kong tawa doon. Sa totoo lang, I was actually at work when I was like watching that. And I was like, what the heck? Yeah. Yun ang mga nakakatawang kaganapan ngayon sa mga vloggers ni Tambanakaw. Tapos tawa silang tawa. Ito, dito napupunta yung tax ng taong bayan sa Bobonita na to. Ay, anyways. Sobrang nakaka-proud din naman yung mga Pilipino ngayon dahil mas matalino na sila at nagiging palaban na ang taong bayan. Yun ang magandang part. Nagiging palaban na. Anyways, I have to go, guys. I'm gonna give you another story later because I'm not sure if my video is enough for this time. Okay, I'll talk to you later again. Please like, subscribe, comment, and share. And thank you for listening to me. God bless, guys. Bye.